Hi guys, Mommy Park is here. So without further ado, i-discuss na natin. Tulad ng sabi ko last time, magkakaroon ako ng honest review pagdating sa ating Sanden chiller. Kasi 1 year na siya next month. So gusto ko ngayon na siya i-review. Okay? So, again, disclaimer, ang lahat ng mga sasabihin ko sa vlog na ito ay not meant na siraan ang Sanden, na this is not a paid promotion also. So, this is just my honest review bilang katindera at bilang isang content creator ng Sari-Sari Store. So, isa sa ating mga kasama sa journey ay ang ating mga pagbili ng ating mga appliance na mapakikinabangan natin at makatutulong to generate more income sa ating negosyo. So, unang-una na ating i-discuss dyan ay ang physical features ng ating Sanden. So, ang aking unit ay 3-door chiller ni Sanden, ang OEM 1805i 3-door chiller ni Sanden. Okay, so ang price po niya is 115,486. Ito po ay nagkaroon pa ako ng meron tong inclusion na 12% VAT, and also nagkaroon ako ng discounts, no? 5% yata naging discount ko dito. Okay. So, ayan. So, yan po ang presyo niya. So, mamaya, sasabihin ko sa inyo pagdating sa return of investment. Yan ang last na i-discuss natin. So, sa physical features muna tayo. At magbalik tanaw tayo. Okay? So, last year, ang aming usapan ng humandle na sales agent sa akin ay i-deliver siya ng May 29. It happened kasi na nagkaroon ng schedule din at the same day, May 29, ng recognition ng mga bata. So, na-cancel. So, actually, mas napaaga. So, beforehand pa ng date na namin napag-usapan namin, shoutout nga pala kay Ma'am Lloyda, no, na napaka-accommodating, napakabait na agent, no. Beforehand pa niyan, nag-inquire na ako sa kanila, no. Actually, bago kami mag-decide ni Daddy, way back pa, after a year pa bago ako nakipag-settle kay Sanden. Kasi siyempre, nagtanong pa kami sa iba, naghanap pa rin kami ng mas option, mas mababang presyo, mas magandang unit, something like that, yung papasa sa specification ng sa amin ng unit, ganyan. So, nagkaroon pa kami ng mga research ni Daddy Park. So, beforehand pa din, nung kami ay magkaroon na ng final decision na i-deliver at mag-purchase na kami nito, humingi ako ng allowance na panahon kasi those times din ay na-avail na natin, nakuha na natin yung third unit, which is kailangan kasi namin yung third unit kasi doon ililipat yung ibang mga chiller, refrigerator at chest freezer namin. So kasi bibigyan namin ng space talaga si Sanden. So I would advise na kapag kayo ay magpo-purchase ng mga ganitong kalaki na appliance, you have to make sure na meron siyang magandang pwesto, magandang ventilation, and also yung pagdating sa kanyang saksakan. Okay, I will discuss it later on. No? Bibigyan ko din kayo ng mga advices, mga tips and ideas. So, May 24, naganap ang delivery day, at yan po ay nanggaling pa ng Laguna. Meron po silang branch ng Pampanga, but nung time na yon ay wala silang stock sa Pampanga. Kaya po ang unit ay biniyahe pa from Laguna. So that day, the same day, isinet up na namin ito, pinapahinga muna namin at nilagyan muna namin ng, inayos muna namin yung kanyang mga layering ng trays. Kasi para malaman namin yung height, no, at kung saan ipupwesto yung red horse, yung mga malalaki na items, na bottles, kumbaga ba ay inayos muna namin. So when it comes sa body features, napakaganda niya talaga. Wow, may ganung pan-touch. Maganda siya. Low maintenance pagdating sa paglilinis. Alam niyo po, i-advise ko sa inyo na gumamit kayo ng cotton na basahan. Cotton na basahan lang, labahan nyo na may sabon at banlawan yung mabuti. All goods na siya na linisin. Napakadali ng maintenance at matitibay ang kanyang mga trays. Hindi siya mabilis lumundo. Actually, hindi siya lumulundo. Kahit gaano kabigat yung ilagay. Walang support sa ilalim, basta nakahang lang siya na ganyan. Grabe, ang tibay. So, pagdating sa features, so, bakit mas pinili namin ang chiller na ang compressor ay nasa taas instead of nasa baba? Kasi usually, yung mga unang labas ng mga chiller, any brand man yan, usually nasa baba. Kasi, ang thoughts ni Daddy Park dyan, kapag gumana ang compressor, syempre magbubuga ng init. So, magbabounce back daw sa pinto ng chiller. So, kaya kung nasa taas ang
compressor or ang makina, meaning mas hindi mag-aakyat ng malaking kuryente dahil hindi basta-basta makaka-absorb ng init ang ating chiller. So, yan ay isa sa magandang tip. So, kaya nakapasa si Sanden sa amin, sa gusto namin, dahil yung features niya ay ang kanyang makina ay nasa taas. Okay? So, yun. Pagdating sa kanyang mga pintuan, napakaganda. Promise, parang ang dating niya talaga ay commercial, no? Or paano ba, industrial ba ang dating? Or commercial ba kung tawagin ang term na yun? So, ang ganda niya. Perfect na perfect talaga siya sa aming tindahan. So, lagi nga nasasabihan pag nakikita, para na daw 7-Eleven. Ganun. Para daw 7-Eleven ang datingan. So, isa sa reason kung bakit hindi ko din ginawa na ang konsepto ng tindahan na walkthrough kasi alam ko na ang mangyayari. Bubuksan-buksan lagi yan ng mga customers. So, kaya to protect and to make sure na magtatagal ang ating Sanden, sinarado na lang natin ang tindahan at sa harap na lang tayo nakikipag-negotiate nagtitinda sa ating mga customer. So, ayan. Pagdating sa features, sa physical features niya, ang laki ng capacity, ang daming mailalaman, iba't ibang mga produkto. Honestly speaking, sa dami ng produkto, parang nakukulangan pa kami. O, di ba? Sabi namin noon, 2-door lang sana kasi nga yung pera na ipe-prepare. Ang kaso, kung maipupush na naman namin sa 3-door, why not? Kinukulang pa din. Pero sakat na yan, okay na yan. No, but di natin masasabi in the future, di ba, na kung kakailanganin pa natin ng additional or kaya magkakaroon tayo ng branch, di natin masabi, di ba? So, pagdating sa physical, features niya, napakaganda, adjustable ang kanyang mga tray, at napakatibay. Pagdating sa maintenance, low maintenance siya. Ang bilis linisin, ang daling linisin, walang ka-hassle-hassle. So, yun, no? Ganda. Okay, so, pagdating sa electricity, no? Kung maalala nyo last year, no, yung the same day na dineliver yan, sinabi ko sa inyo, after a month or 2, bibigyan ko ng review pagdating sa kuryente. Okay, so isa sa mga ginawa namin pagdating sa pagpe-prepare na i-receive ang aming Sanden, ang aming chiller, isa sa ginawa naming paghahanda ay bukod dun sa space na paglalagyan niya para naka-stay lang siya at hindi siya gagalaw-galaw, ay also kinonsider din namin na mag-prepare ng anti-electric shock outlet. So, para siyang mukhang extension. So, hindi namin siya sinaksak direct sa outlet ng building. So, lahat ng aming mga valuable chest freezers, alam niyo namang napakarami kong chest freezer dito, di ba? Ang chest freezer ko po dito sa ice cream lang, 1, 2, 4 po. And then, isa pang chest freezer, chest chiller yata tawag dito ba? Ewan ko, kung basta chest freezer, yung isa naman na aking brand ng chest freezer ay para sa mga yelo at yung ating mga upright na refrigerator. So, yung isang refrigerator na upright, napunta na kay Lola Park yun. So, isa na lang natin ang upright refrigerator natin. So, napakarami ko talagang gamit dito na mga valuable. So, kaya naman, isa sa mga paraan namin para hindi masira basta-basta ang aming mga gamit, mga appliance, lagi kaming nagpe-prepare muna ng anti-electric shock outlet. Yan po ay nabibili lamang sa online, no? Medyo may kamahalan nga lang. Mas mahal po ang bumili muli ng appliances kaysa pundar kayo ng anti-shock, anti-electric shock outlet, no? So, nag-prepare muna kami para just in case na dumating nga siya. So, nagbigay ako ng review niyan pagdating sa kuryente. So, nabanggit ko sa dati kong vlog na kung i-compare ko yung dating ginagamit ko na dalawang upright refrigerator para sa aking mga cold products, ang katumbas sa kuryente ay mas matipid po itong 3-door chiller. Ko-compare ko po dun sa dalawang upright refrigerator ko. So, 3 na bali ito kasi 3-door. So, mas matipid, no? Sobrang mas matipid. Ang laki. Siguro mga nasa around 1,500 yung tipid niya. Okay? So, variable ang figures kasi kapag si Meralco ay nag-announce ng mataas ngayong buwan, so, syempre, medyo mataas. But, kung titingnan mo, susumahin mo, pagdating doon sa charge ng kuryente niya, sulit na. Okay? So, matipid sa kuryente kasi ito din po ay inverter na. So, magandang bumili ng mga inverter appliance kung naintindihan nyo kung ano ang inverter. So, sa akin, hindi ako ganun kagaling pagdating, hindi ako mateking tao, no? Hindi ko alam. Pero sa akin, ang pagkakaunawa ko, pagka-inverter kasi matipid. Kasi, gagana lamang siya kapag kakailangan gumana, no? At, nami-maintain niya yung lamig, pero hindi kailangan masyadong magtrabaho ang compressor para mag-charge ng malaking kuryente. So, yun para sa akin siya.
So, kaya halos lahat ng gamit dito ay inverter. Hindi ko lang knows pagdating sa mga ice cream freezer ko. No? But, pag asusumahin ko naman ay makatarungan naman ang aking nagiging kuryente. Okay. So, pagdating sa physical features din, ang dali lang ding linisin. No? Both doon sa taas at doon sa kanyang makina at dito sa loob. Loob at labas. Napakadali lang ding linisin. So, talagang grabe. Ang ganda talaga niya. Ngayon, pagdating naman doon sa usapin na after sales. Ayan, sa after sales tayo. So, syempre, isa sa mga tinitingnan natin, bago tayo, kinoconsider natin, bago tayo mag-purchase ng isang produkto, is kapag madali bang makontak ang mga technicians kung nagkaroon ng problema, or madali bang makontak ang ating sales agent kapag nagkaroon ng problema. Kasi, meron tayong warranty period na tinatawag. So, may warranty period na 1 year ito, and the next years ay sa ano na lang yung services, no? So, pwede ka sa kanilang humingi ng tulong para magawa kung anong problema sa unit mo. Okay. So, ang tanong, Mami Pat, di ka ba nagkaroon kahit isang problema pagdating sa iyong Sanden chiller? Meron, no? So, syempre, honest review nga. So, ikikwento ko sa inyo. Okay? So, again, this is not intention na siraan ng company, ha? Kasi, tinatangkilik ko nga eh. So, gusto ko lang maging honest para magkaroon tayo ng hindi bias at transparent na information. So, last year, May 24, ay na-avail namin to. And then, so ibig sabihin, patapos na ang summer, patapos na ang May. So, hindi siya nagamit talaga, na tulad ngayon na summer, na talagang gamit na gamit ang chiller. So, pero, naging mabili. Mas naging mabili yung mga cold products kasi mas marami ka nang may offer at wala ka nang maririnig talaga sa mga customer na hindi malamig, gusto malamig, ganyan. Kasi dahil nga sa laki ng capacity niya, we are able to cater the customers who wants a cold beers or Red Horse. Sabihin na natin yung brand, Red Horse at mga cold products. Siguro, masasabi namin sa loob ng isang taon, bilang sa daliri talaga, sa 5 daliri na yung sasabihin namin hindi pa malamig. Ang reason niyan is either kadadating lang ng bagong stocks, naubusan, tapos kadadating lang ng stocks, kaka-refill lang. Or kaya naman, dahil sa sobrang bili, nagkakaubusan, kakalagay lang. Pero napakadalang mangyari yon dahil sa laki ng capacity na accommodate. At dahil kasi kahit mabili din minsan, halimbawa, pagka may bumili, isang case agad, nare-refillan namin, mabilis lumamig. Hindi siya yung napakatagal lumamig. Mabilis ang lamig niya. Siguro mga 30 minutes lang yung mga malalaking products, malamig-lamig na. Umu-okay na sa customer. Lalo yung mga maliliit, mas mabilis silang lumamig. So, kaya, napakaganda niya pagdating sa ganong senaryo, sa ganong eksena. So, tapos na tayo sa physical, I think, no? Yan lang yung di-discuss ko. So, tapos na din tayo doon sa presyo. At syempre, dito na nga tayo sa after sales, no? Balik tayo sa after sales. Yung after sales, guys, yun yung ibig sabihin ay yung kapag tapos na ng transaction, yung services just in case na magkaroon ng problema ang unit. So, na-experience ng Mami Park last year, around July, parang bumababa yung magnet. Magnet kasi ang tawag ko. Pero yung pala, ang tawag dyan ay gasket. Ito po yun. Yung nakikita po natin na yan yung nagdidikit, nag-a-attach doon sa ating side ng pinto. Itong block. Yan. So, napansin ko po around July to September, bumababa. So, ibig sabihin natatanggal yung dikit. Napapansin ko na nagkakaganon kapag po napakataas ng yung humidity sa paligid at moist na moist ang ating chiller. Masasabi ko po guys na kapag po sobrang nagmo-moist, alam ko normal lang yon. Ang ibig sabihin kasi niyan, mataas ang humidity, no? Ang alinsangan sa paligid. Kaya po nagmo-moist. Kung papansinin niyo po kapag umuulan, nagmo-moist ang nagmo-moist ang inyong mga chiller. So kapag hindi naman maulan, hindi naman nagmo-moist, kitang-kita. Ito malabong-malabo ito kapag maulan, no? Pawis na pawis. Baligtad din, no? Sa tao, kapag maulan, nalalamig. Hindi pinagpapawisan. Si Sanden, alam ko sa iba din ganun. Ang chiller, pawis na pawis pag umuulan. So, ganun, no? So normal lang po siya. Huwag po kayong matatakot, no? Normal lang po siya. And then, yun nga sa after sales, nagkaroon nga ako ng problema doon sa aking gasket kung tawagin. So, itong pinto na to, tsaka itong pinto na to, nagkaroon ng problema. Bumababa siya. Parang nagluloose siya. Yung attachment niya doon sa pinto ay nagluloose. So, ni-report ko siya immediately. So, it happens na medyo din na hindi rin naman nagtagal, pumunta ang isang technician
to check up. So, wala pa siyang dalang gasket. Chineck up niya muna overall yung unit at okay naman. Maliban nga dun sa gasket na palitin. Ngayon, sabi sa akin ni technician, siya na rin daw ang magre-relay at magre-report sa office na replaceable ang gasket ng 2 pinto. So, inasahan ko, no? And then, magde-December na, wala pa rin. Kumontak na ako, wala pa din. Tatawagan na lang daw ako pag available na yung materyales. Until tumalo ng taon, at ito nga, nitong before last week of February, sabi ko nga, nag-contact na ako sa Sanden, sa Facebook, kasi doon din naman ako kumontak nung inavail ko to, na bakit ayaw bigyan ng aksyon, ayaw bilisan ng aksyon, kailangan ko na mapalitan, dahil baka mamaya, kung kailangan ngayong summer, ay saka biglang bumigay at magkaroon ako ng problema. So, inisip ko din na baka mamaya, mag-create ng mag-akyat ng mas mataas na kuryente kasi naglulus. Although na pwede mo namang ibalik, maitapat ulit, mai-attach ulit. However, tatagal ka ba? Napupunit na yung gilid ng gasket, kakaangat ko. So, nakuha yung attention ni Ma'am Lloyda at sabi niya, wala akong idea, pagdating dyan, akala daw niya, okay na. So, shoutout nga pala kay Ma'am Lloyda na napakabilis ng response sa akin. Akala daw niya kasi okay na, dahil nga agent na yung yung technician na dapat yung magre-relay, hindi naman pa pala okay. So, kaya naman, talagang, binigyan ko na sila ng ultimatum na gawin nyo na to. Ayusin nyo na to, i-ano nyo na. So, agad-agad naman ay inaksyon na ni Ma'am Lloyda at nag-fill up ako ulit ng form sa link sa website na binigay nila sa akin kasi ganun din yung ginawa ko nung una para makarequest ako ng technician to check up my unit. Mag-fill up ka sa kanilang website. So, yun ay report na meron kang complaint or meron kang concern. So, nag-fill up ako ulit at naasikaso at nagpadala na ng mga technician. So, 2 technician yung dumating. Nung una, isa lang. So, dumating yung 2 technician coming from Pampanga, no? So, mga taga Pampanga ang pumunta. Pero ito, sa Laguna, sa main branch yata, sa Laguna nang galing. So, nirelay doon sa Pampanga para mapuntahan ako dito. At finally, naikabit na nila ang bagong gasket at maayos na, maganda na. So, hindi na ako nagkakaproblema. Ang ganda-ganda niya na, okay na. So, yun lang siguro yung masisita ko, yung not masisita or masasabi ko, na pagdating sa after sales sana, especially also kapag yung mga technician na magsasabing sila na ang magre-relay sa opisina, sana ay inaasikaso din nila, no? Nang sa ganun naman ay hindi naghihintay sa kangkungan ang customer. Hindi naman. Actually, at the end of the day talaga, mas pipiliin ko pa rin si Sanden kasi maganda siya talaga at accommodating naman talaga sila. So, siguro nagkaroon lang ng misunderstanding pagdating doon sa technician na unang nag-check. So, kasi mabilis naman yung response nila mabilis naman ang response nung una kong complain. Tapos, yung follow-up, yun yung matagal, no? Yung follow-up, yun yung naging matagal. So, kaya ayan, dahil nga sabi ko, summer, mas gamit na gamit ang aming chiller, kailangan magawa na siya. At finally, nagawa na nga siya, no? So, nagpapasalamat ako kay Ma'am Lloyda. So, siguro, ang masasabi ko lang, na isa sa ma-advise ko lang kay Sanden, na pagdating sa after sales, services, technical problems, concerns, complaint, pagdating sa mga customer, sana ay ma-actionan agad. Kasi, alam niyo naman yan, yung customer service, napaka-importante yan. So, kasi, saan ba kami tatakbo? Alang naman sa ibang technician. So, syempre, tatakbo kami sa mga technicians ng mga brand na aming tinangkilik dahil sila ang mas nakakaalam ng radar ng kanilang mga unit. Diba? At syempre, nahandoon sa kanila yung talagang gamit na meant na ikabit sa ating unit. Kaya hindi ko to pinagagalaw sa kahit kanino. No? Kasi wala naman ako naging problema, gasket lang. No? So, yon. At overall, at the end of the day, pipiliin ko pa rin si Sanden. If ever dadating yung panahon na magkakaroon ako ng branch, or kakailanganin ko pa muli ng chiller, ng karagdagan, pipiliin ko pa rin si Sanden. Pipiliin pa rin namin si Sanden ni Daddy Park, no? Sanden pa rin kami. So, yun. Yun lang. Tanging after sales lang yung gusto ko ma-improve nila. Tanging Sanden lang yung gusto ko tanging services and after sales and yung mga technicians na sana mas maging more na yung communication, yung follow-up ay trabaho nila yon, no? Na kung ano ang nangyari sa unit, na check up na, no? So, sana yun yung ma-improve. Kasi syempre,
Marami ding makakapanood ng aking vlog at kung dadating sa panahon na they will consider to buy one, syempre, titingnan din nila ang review ng Mommy Park. Pakikinggan din nila ang side ni Mommy Park. That is why I made this video not biased, transparent. Kasi mas gusto ko na walang perfect, no? Hindi naman ako paid, hindi naman to paid promotion, no? At hindi naman ako, imposibleng kunin naman akong model. Bakit ba ganyan ng mga, refrigerator and cooling companies? Mas kinukuha nila mga artista, gaganda. Dapat kunin nila yung mga tinderang katulad natin kasi tayo talaga yung gumagamit at tayo talaga yung naglo-look after sa unit at talagang tayo yung mga nagbubukas, nagsasara, naglilinis, nagme-maintain ng mga ganito. So, Sanden, baka naman magpapaganda na ba ako para presentable ako pagdating sa shoot ng commercial? Charot. Diba, dapat tayo talaga yung mga model. Tayo yung mga endorser. Kasi tayo mismo yung gumagamit. Diba, tulad ko, na-testing ko na si Sanden. Sanden, ano ba? Tutulog kayo dyan. Andito lang ang Mommy Park. Ayan. Tawa ko. Shoutout Ma'am Lloyd. Napakabait na agent. Napaka-accommodating. Ayan, so kung sakaling gusto nyo po silang makontak, ay mag-comment lamang po kayo dyan sa video at ibibigay ko po ang direct contact ni Ma'am Lloyda and also yung kung gusto nyo naman sa Facebook para makita nyo rin yung mga iba't ibang klase ng mga chiller na gusto nyo makita, ay nahandol lang din po sa kanilang Facebook na Sanden Philippines. Okay? Yan. So, pagdating po sa ROI, for the last ROI, Mommy Park, nabawi mo na ba ang ROI o ang return of investment o ang ginastos mo dyan sa napakalaking chiller na yan na parang pang 7-Eleven? Oo naman. Oo naman. Kasi bago po namin pinagdesisyonan, bago kami nag-commit, bago kami bumili, nagkaroon po muna ako ng mga probable and assumed income. ROI, return of investment. Kung sakali po na kami ay bibili, magiging worth ba siya? So, syempre naman, bawing-bawi na. At talagang amin na, no? Yan yung napakaganda doon. Mabilis ang ROI, lalo na kapag talagang in demand sa inyong mga cold products. Even dito kasi po sa lugar namin, even maulan, walang problema. Mabili pa din ang mga cold products. May tumabels sometimes, but hindi ganun na zero-zero, no? So, kaya po talagang subok na. So, paano po ako nag-assume? Paano po ako nag-probable cost at nagkaroon ng probability dyan para malaman kung ako ay nakabawi na sa ROI? So, dinepende ko po yan sa pinakamababang nagiging sales ng ng mga cold products overall in a day. So, pagpalagay na lang po natin na tayo po ay nasa 300 or 400 a day ang kita overall ng ating mga produkto na nasa ref, na nasa chiller. And then, ita-times lang po natin in 30 days and times 12, no? Sa makaisang taon natin. Bababawi na po yung ROI niya in just a year. So, kung tatagal po sa atin ng 15 years ang ating chiller, or 10 years, napakalaking bagay na nun at talagang bawing-bawi na natin. Kaya po talagang ingat na ingat kami. So, kaya po din isa sa reason na ang konsepto ng aming tindahan ay hindi na walkthrough kasi isipin nyo po, pag nag-walkthrough ako dito, labas-pasok ang customer, mga bata, bubuksan-buksan yan. So, mas mahal po ang bumili ng gamit pag nasira, kesa po yung tayo ay mag-maintain na lang na close, no? Yung dito na lang sa harapan natin, ina-entertain ng ating mga customer. So, natatanaw naman nila kahit paano ang laman ng ref at minsan nagdi-display naman tayo ng mga products na kung ano yung nahandito para alam din nila. So, dito kasi napakamatanong ng tao. Minsan tinatanong nila dito yung mga bagay na hindi ko akalain nag-i-exist pala. Natututunan ko lang sa kanila. No? So, kaya napakalaking bagay. Ang ganda, aesthetic ang dating, industrial type ang dating, commercial ang dating na ang ganda niya, no? Pipiliin ko pa rin siya. Kaya nga po kung sakaling kailanganin pa namin, pipiliin pa rin namin ni Daddy Park si Sanden. Tulad ng sabi ko last year, ito lang po yata sa lahat ng appliance na parehas kaming nag-agree, na wala kaming masyadong pinagdiskusyonan. Ang tanging inisip lang namin ay kung paano namin maa-avail na sana 3-door ang makuha namin instead na ang preferred namin ay 2-door lang dahil nag-iisip kami ng budget. Ito ay talagang hindi namin napakabilis ng usapan namin ng Daddy Park pagdating dito. So kaya naman I'm so happy na we end up in a Sanden 3-door chiller, no? So super blessed talaga. So ayan lang po yung masasabi ng Mommy Park sa ating review, at kung kayo po ay nagnanais na magkaroon din ng katulad ng kay Mommy Park, kontakin niyo po ang Sanden Philippines, no? At kung gusto niyo naman po magkaroon ng direct contact sa agent,
tulad ko na kay Ma'am Loida, na maging gusto niyo din na siya ang mag-handle sa inyo, ay pwede ko naman pong ibigay ang kanyang contact information. Okay? So maraming salamat at sana po ay malaki ang naitulong ng Mami Park para sa inyong decision making when it comes to purchasing a very important appliance in our business, no? Dahil isa po sa napaka-importante sa atin ay yung mga ganitong produkto. Dahil syempre, wala naman tayong choice na kundi magpundar ng mga bagay na makatutulong to generate more income. Yes, ito po ay isang expenses pagdating po sa ating negosyo, but this is also an asset to gain more income, no? So, pipiliin po natin ang mapagkakatiwalaang brand, ang maganda ang brand, quality, and at the same time ay pasok sa budget, no? So, thank you, Sanden, for making Mami Park satisfied and happy when it comes to our unit. Maraming salamat. Please continue to have more units and innovations ng inyong produkto. Kasi isa po si Mami Park na fan ng Sanden ngayon, diba? So, hindi ko pa na-try ang ibang unit, pero syempre, agad-agad natalon ako sa ganitong kalaking unit, satisfied naman ang Mami Park and Daddy Park. Wala kaming reklamong matindi, yung tipong may violent reaction kami. Kasi naaasikaso naman kami. So, yun nga lang po, paalala mo din sana po Sanden, request lang, pagdating po sa after sales ay mas i-improve, no? At mas mabilis na aksyon pagdating po sa mga concerns ng mga customers. Okay? So, paano? This is Mami Park and this is Team Park, nagsasabing Tindera is my proud career fighting. Bye! Happy 1 year soon, Sanden ko. Sanden. Diba? Bye!